Hi Masters, sa mga nagtatanong kung paano gumawa ng e-travel, ito ipapakita ko sa inyo kung paano. Madali lang gawin to Masters. Kung nakagawa kayo ng account nyo sa Facebook or TikTok, parang ganito lang to. Ang gagamitin ko ngayon yung laptop. So itype lang ang etravel.gov.ph sa inyong internet browser or sa Google. Ang e-travel po ay libre, wala pong bayad ito. So make sure na sa etravel.gov.ph kayo or nasa application ng eGov.ph. Scan lang yung QR code na to. Or pwede kayong pumunta sa App Store or Google Play. And search eGov.ph. So mag-i-start na tayo Masters. So pagkatapos nyong itype ang etravel.gov.ph. Tapos sign in. Then lalabas ito login. Enter email address and password. Then click nyo yung login. Or sign in to eTravel with eGov.ph. Or pwedeng create an account. Ang gagamitin ko itong sign in to eTravel with eGov.ph. Dahil nagpa-verify ay nag-register na ako noon, ilalagay ko ang link sa comment section para alam nyo kung anong gagawin nyo. So, i-click lang natin to. Pagka-click nyo, lalabas to. Kung wala kayong Philippine number, use email ang gagawin nyo. And may lalabas na enter one-time password sa email nyo. I-check nyo lang yung email nyo, then pagka nakita nyo na yung one-time password, ilalagay nyo lang yan. Then, press next. Yan, important account security notice. I-next nyo lang. Pag may account na kayo, may lalabas na ganito. Enter MPIN. Yan ang lalabas. Sa taas nandyan yung pangalan ko at passport number. And i-click nyo lang tong new travel declaration. Pero ang gagawin ko ngayon, add family member. So, i-click nyo lang yung add family member. So, ito na, step 1 of 3, family member, personal information. Then, dito sa right yan, personal information, Philippine passport or foreign passport. Ilalagay nyo yung first name, middle name, last name, suffix, sex, birth date, mobile number, citizenship, country of birth, passport number. Then, i-click nyo lang yung next pag natapos nyo na. Ito, fill upan ko muna, Masters. And after that, step 2 of 3. Family member, permanent country of residence. And dito sa right yan, makikita nyo yan. Ilalagay nyo country, house number, building, city, state, province. And address line 2, optional. And then, press next. And dito, family member summary. I-double check nyo lang yung mga personal information na linagay nyo. And kapag tama na, i-click nyo lang yung submit. Yan, click natin. Yan, step 3 of 3. Relationship to account owner. Dito sa right yan, relationship to owner. So pagka drinag nyo to, may mga option dyan. Mother, father, daughter, son, sister, brother, husband. And wife. Yan, piliin natin wife. Then, press nyo lang yung next. Ito, Masters, pag nagkamali kayo dito, i-press nyo lang tong pencil pagka gusto nyong bumalik ka. Or may i-correct kayo. Pag may gusto pa kayong dagdag, i-click nyo lang tong add family member. So, i-click pa natin dahil i-add natin yung baby ko, si Bella. And ganun lang din ang gagawin nyo. Step 1 of 3, 2 of 3, and 3 of 3. Yan, Masters. So, gagawin ko muna to para mabilis. And kapag okay na, i-click nyo lang tong new travel declaration. And Masters, pag gusto nyo ng ganitong content, don't forget to follow me on Facebook. Yan po yung account natin, Master Bay, with 146 followers. At ito naman ang YouTube channel ko, Master Bay din. Ganun din ang picture, with 2,900 plus followers. Maraming salamat sa lahat ng magpa-follow at mag-share ng video. Sharing is caring. Master Bay. At ganyan ang itsura pag clinic nyo yung new travel declaration. Sa mga magtatanong kailan ba pwedeng gumawa ng e-travel, pwede kayong gumawa ng e-travel 72 hours or 3 days prior your arrival or departure in the Philippines. And sa mga magtatanong sino ba ang dapat gumawa ng e-travel? Ang mga gagawa ng e-travel, Filipino and foreign crew members, Filipino and foreign passengers, at lahat po ng paalis na mga Pilipino. So kapag foreigner po yung asawa nyo, yung anak nyo, foreign passport, hindi na po sila gagawa ng e-travel pagka departure or paalis.
Uulitin ko po, lahat po ng pauwi ng Pilipinas or departing passengers, foreign passport man yan or Filipino passport, kailangan pong gumawa ng e-travel. So, umpisahan na natin, Masters. Kung ikaw yung gagawa, i-click mo to for me or current user or for other family member. Tapos may option dito, air, sea, arrival entering the Philippines or departure leaving the Philippines. Ang gagawin ko po yung para sa misis ko and sa anak ko. And syempre, mamimili ako dito mamaya. Pagka drag down mo yan, ipapakita yung mga re-register mo kanina. Then mamaya, ito air. Then departure leaving the Philippines. Then click continue. Step 1 of 5, new travel declaration. Fill up your personal information. Let's get started. Ang kagandahan nito, kung ano yung in-enter nyo kanina sa personal information, lumalabas na. Kaya mabilis lang gumawa ng e-travel. Yan kaya Masters, hindi ko pwede ipakita. Yan, may details na lahat dyan. Kung anong linagay mo kanina sa personal information, lumalabas na. Kaya mabilis lang Masters, huwag kayong mag-alala. Pag nakagawa kayo ng Facebook or TikTok, parang ganito lang din to. Then click next. Step 2 of 5. Fill up your permanent country of residence. So pati ito kung anong linagay mo kanina, naka-fill up na rin. Then click next. Step 3 of 5, fill up your travel information. Ito ang dapat mong fill upan dahil ito yung details ng departure mo. Yan nakalagay, occupation, are you an overseas Filipino worker or OFW, purpose of travel, traveler type, country of destination, destination address, flight information, yan, date of departure, name of airline, flight number, airport of departure, seat number or bed number. Then click next. Step 4 of 5, fill up your health declaration information. Sa mga magtatanong kung kailangan pa ng COVID test or vaccination, yan nakalagay na po dyan as of July 22, 2023. No COVID tests or vaccination required when traveling to the Philippines. At ito yung mga question dito. Country or countries worked, visited, and transited in the last 30 days. Optional. Pag meron, i-click nyo lang yung add, itong blue. And ito naman, have you had any history of exposure to a person who is sick or known to have communicable infectious disease in the past 30 days prior to travel? Yes or no? And ito naman, have you been sick in the past 30 days? Yes or no? Then click next. Ayan, step 5 of 5 na tayo. Kindly double check the information before submitting. Yan, double checking lang to Masters. So, i-double check nyong maigi para hindi kayo magka-problema. Yung pangalan, passport number, and lahat ng details. Bago nyo, i-click ang submit. Ayan, may QR code na tayo. And ang sabi dito, kindly present your passport to the immigration officer for e-travel registration, confirmation, and border clearance. And gagawa pa tayo ng isa para naman sa baby ko. And i-click nyo lang tong back to home. And pagka-click nyo yan, itatanong nyo, have you saved the QR image? No, not yet, or already saved. Back to home. Ang gawin nyo dyan, Masters, picturean nyo para isend sa mahal nyo sa buhay kung sino yung ginawa nyo ng e-travel. At pag natapos yan, may email din kayong marireceive. Na completed na and nakalagay din yung QR code doon and lahat ng information. And kung gagawa ulit kayo, i-click nyo lang tong new travel declaration. So Masters, madali lang gumawa ng e-travel. Kung ako lang siguro, mga 3 minutes to 5 minutes ko lang gagawin. Pero dahil nagbablog ako, medyo matagal. Pero madali lang yon Masters. Sabi ko nga sa inyo, kung nakagawa kayo ng Facebook or TikTok account, parang ganun lang yon. So kung gusto nyo ng ganitong content, don't forget to follow me on Facebook, subscribe to my YouTube channel, and follow me on TikTok, Master Bay. And syempre, sharing is caring para mas maraming makanood at makaalam kung paano mag-register sa e-travel. Maraming salamat po.